yung dating toyo na nandito ay mega sardines na, oh. Tapos doon, gin. Ay, malapit na tayo Kamalig. At madadaanan natin yung papasok mismo ng Kitwinan. Grabe naman yung traffic, yung mga ginagawa. It's way too quiet in the house. I'm just wasted on the couch, 'cause I don't wanna feel anything. Wish you'd stayed here beside me. This isn't how it's supposed to be. Welcome back to Kamalig. At matatanaw ko na yung mismong papasok ng Kitwinan Ranch. Yun, oh. O, tandaan ha, one way lang yan. Pagpalabas, kakanan kayo para labas nyo doon sa mismong palengke. Grabe pa rin pala ang daan dito. Parte nga na to, Daraga Albay. Ito na yata yung huling bayan ng mismong Bicol kung saan tatawid na tayo ng Sorsogon. Grabe pa rin yung mga daan, tapos ang dami rin ginagawang kalsada. Pero isa lang dating natatandaan ko, basta dumating na tayo ng Sorsogon, napakaganda na ng daan doon, smooth na. Hindi ko lang alam ngayon, ha? At ang tagal ko na rin hindi ulit nakapunta ng Sorsogon. Alas 11 ng umaga. At meron pa tayong kulang-kulang isang oras para marating natin yung mismong Sorsogon Sports Complex. Ngayon ko lang din yun madadaanan. Kasi nung dati yun ay ginagawa pa nung mga punta-punta ko pa ng Sorsogon. Ngayon naagawa na. Ngayon ko lang siya makikita ng personal. Ito, boundary na to. Highway boundary, Sorsogon, First Engineering District. Ito, sigurado ako na na rito, smooth na ang kalsada. Unang bayan yata ang tawag ay Donsol, Sorsogon. O ayan, ganda na ng kalsada kahit magbababangking ka pa rito. Yeah, I just wanna be forever young. Yeah, I just wanna be forever young. Yeah, I just wanna be forever young. Forever young, forever young. Jarvis, gugutom na ikaw? Ang oras na ba? 11:30 na pala. Oo, wait lang. Hanap lang tayong pwesto. Yung masisilungan. Sigit kakain ka. Ano, hindi ka kumain kanina? Kinain tuloy ni Kopi yung pagkain mo. Hanap lang tayo ng sisilungan dito. Doon ka kakain. Oo, wait lang. Gutom na talaga. Hindi tumigil-tigil eh. Teka lang, hanap lang tayo ng kapapwestuhan. Hanap rin ng masisilungan. Itong maliit na puno na to. Hindi ko alam kung gaano pa tayo kalayo eh. O 24 kilometers pa. Kailangan mo nang pakainin to. Ikaw rin, kakain ka ulit. Mamaya pumupo kayo ha. O teka lang. Ikaw, Kopi. Mukhang sausage lang na naman ang kakainin mo eh. Ha? Huwag nang lagyan ng rice. Sausage na lang iyo. O tawa, nakasilip na. Nakasilip na kaagad eh. Piniprepare ko pa lang eh. Oh, wait lang. Init. Dito, iba na yung init. Talagang as in, terik na terik yung araw. Oh, ito, kay Kopi. Konti lang yung dry. O, Kopi, dun. Doon nga, dun. Jarvis, ito yo. Jarvis. O, ito iyo. O, kain na. Sige, kaya na muna. May pahinga lang din muna. Ano, okay na. Ubus na. O siya, inom na ng tubig. Mainit. Grabe, init dito. Noong oras pa kaya darating sila, hindi ko pa chinecheck yung cellphone ko kung may message na eh. Check ko kung nasa na sila, kung nakasakay na ba ng barko. Ay, okay na yung pahinga na yun. Kahit ilang minuto lang. Mag-alas 12 na pala ng tanghali. Okay pa naman ako. Busog pa naman ako dun sa kinain naming agahan kanina ni Brother Roy. Ito lang talaga si Jarvis at hindi kumain eh. Oh, ayos na, doon ka na. Huwag ka dyan sa dyan ka sa may upuan. Lalarga na tayo. Habang rektahan na ng ating tinatahak. Tapos yung mga kurbadahan pa dito.
Pero solid naman kasi maganda yung ano, yung daan. Pag bumalik ulit tayo ng mismong Bicol, sakit na naman ang katawan. Woo! Let's go! Konti na lang. Woo! Sarap! Kung ganito lang sana ang kalsada sa Bicol, hanggang sa Tagkawayan. Ang sarap bumalik-balik. Ano? Coffee, no? Jervis, ayos. Ganda ng bundok dito. Tanaw na tanaw. Konti na lang, gwapa. Mararating mo na ang ibaba ng mismo Luzon. At pag nagawa mo na yon, aba, anong susunod? Tatawid na ba tayo ng dagat? Malaman, no, gwapa. At malaman din kung sinong isasama nating mga batuta sa unang tawid ng dagat ni Guapa. Sa ngayon na nagawa na natin yung North Loop, napuntahan na natin ang pinakababang dulo ng mismong Luzon. Ano mo naman muna? Cordillera. Subukan naman muna natin Cordillera sa mga susunod na biyahe natin. Oh, bulusok, pababa. Dahan-dahan lang. Itong tinatahak nating daan ay Castilla, Sorsogon na. Ano bang kasunod ng Castilla? Medyo limot ko na. Medyo delikado yung nasa harapan natin. Yan, yung ganyan may mga kargadang malalaki. Kahit nasabihin natin yan ay foam lamang ang karga ba. Ang laki naman eh. Mamaya biglang maputol yung mismong tali niyan eh. Sa atin pa mismo dumaghan. Kaya ingat lang. Distansya sa mga may malalaking kargado na truck dito. Kanina ilang beses ko na rin yan in-overtake dahil nga nag-i-stop over tayo, tayo naman yung nilalagpasan. Lalo't pag ganyang likuan ay dito pa nakapaling yung mismong karga. Kaya tempo lang tayo at medyo delikado yan. Okay. Woo. Pagka ganun kasi kailangan i-anticipate mo na kagad kung ano yung pwedeng mangyari. Kaya dapat laging alerto. Ganda talaga ng kalsada rito. Woohoo! Namiss ko to. Namiss ko tong daan na to. Yung napakahabang rektahan, tapos makikita mo yung mismong bundok. Parang yung sana sa Gabaldon. Habang lumalapit ka, parang lumalaki yung mismong bundok. Just all the way to the rainbow's end. Just Welcome back dito sa mismong coastal road ng Sorsogon City. Tayo na una kong nadaanan to, madilim. Madaling araw kasi ako noon, kung natatandaan nyo, nung sinundo ko sa Matnog, Sorsogon, nung libot Pilipinas nila motor ni Juan. Yun no? Medyo nga lang ngayon, low tide. Dito ako pinadaan ni Google Map. Katapos naman nito, babalik lang yata ng konti para makita yung Sorsogon Sports Complex. Paglabas natin mismo dito sa mismong coastal road, ito na yung SM ng Sorsogon. Tapos 1 kilometers away is yun na, sports complex na. Tayo ay babalik. Konting balik lang, pakaliwa. Jarvis, nakatayo ka na naman. SM City Sorsogon. Oh, ito na oh. Walang yamo. Para ka rin pala nagpunta ng Rome. Oh, Sorsogon Sports Arena. Maganda na pagkakagawa. Pero in-style niya na parang luma. Ayan oh. Laki. Napaka-solid.
Check 1:30 ng tanghali at kanina nung doon sa mismong arena, hindi naman ako gaano nagtagal. Siguro mga nagstay lang ako ng 5 minutes at sobrang init din talaga. Tirik na tirik yung araw doon. At syempre, ina-appreciate ko muna yung ganda mismo nung arena. At ngayon ay tinatahak na natin yung daan papunta ng Barcelona. Ito yung kabilang parte ng Matnog kasi kung dumaretso akong Matnog, lagi ko naman din na pupuntahan yon. Ito naman ako sa kabila. Gusto ko kasi balikan tong Barcelona. Nung time ng una kong napuntahan to, is wala pa akong drone. So ngayon na meron na akong drone, gusto kong mas makita ninyo rin yung ganda nitong lugar na to. Barcelona, Sorsogon. Kasi meron akong subscriber na nagko-comment na siya ay taga Barcelona, Spain. Mamaya tingnan ko kung sino nga ba yung babae siya eh. Ito po meron namang Barcelona dito sa Pinas. Sa Sorsogon nga lang po. Malapit na tayo. Halos 1 kilometer na lang eh. At ang ganda rin ng daan dito. Halos lahat ng dinaanan ko ay patag at talagang aspaltado. Smooth na smooth. Hindi man lang ako nakaramdam ng kahit anong lubak. Yugyog pwede. Pero yung tagtag, hindi. Mayugyug lang. At yung aking dalawang kasama ay, tanyo, ang style na naman ni Jarvis ng kanyang tuad na upo. Kung inaantok na itong dalawang to, huwag kayong mag-alala, malapit na naman tayo. Pagbaba natin dito is Matnog, Sorsogon na. Wow, walang pinagkaiba. Ganun pa rin nung piling pumunta ako dito. Ang ganda pa rin. Ayun. At ang katapat dyan ay yung mismong church. Tambay lang muna. Kain muna ng chocolate para may lakas. At meron pa pala ako natirang Jollibee na crispy chicken sandwich kahapon. Kinain ko na ngayon. Ano? Hindi pwede chocolate. Diyan lang. Tingnan niyo muna yung ganda rito. Sarap ng hangin dito. Uy! Ay, naman, nakakita ka na naman ng aso. Uy, tama na nga, tara na. Arga na tayo. At mag-alas-dos na rin naman ng tanghali. Meron tayong 34 kilometers para dun sa mismong FTB Beach Resort. Dito tayo dadaan, pababa. Preskong presko. Napakagandang dagat. Pati simbahan, katapat lang. Let's go! Kung hindi man tayo makapag-camping ngayon dito sa mismong Sorsogon, sa susunod na balik na lang natin. Kasi ang talagang mission lang naman natin ngayon talaga, kaya tayo pumunta rito is para sunduin yung mga kaibigan natin na galing Davao. At yung kanilang blessings, nakuha na nila. Mamaya, malalaman nyo. Behave na ha? Lapit na naman tayo At itong dadaanan natin to ay coastal road or tabing dagat. Pagdating natin mismo dun sa campsite na pinagkampingan nila Pogman is malapit na naman yung mismong port. Mga parang 10 kilometers na lang ata, mga ganon. Tinignan ko na pala kanina kung sino yung taga Barcelona, Spain. Yun ay si Ma'am Jackie Lugando. Ayun. Nakita ko na lagi siyang nagko-comment at nanonood sa atin. At lagi niya sinasabi na taga Barcelona, Spain. Kaya biglang pumasok sa akin tong Barcelona, Sorsogon na puntahan Ay, ginagawa pala ang daan dito. Pinapalawakan yung daan. Kaya wow, grabe. Oh, biya. Nakakatakot Nilalawakan yung daan. Or hindi naman, lalagyan na kanya ng harang para hindi na mag-ano ng landslide. O tama nga ako. Lagyan na ng bakod para preventive sa landslide mismo. Ayun na nga
Ganda pa rin ang daan. Yan ang sinasabi kong view. Oh. Yan, napakaganda ba naman, oh. Kaso nga lang, maitim ang kaulapan dun, mukhang uulan dun. Hindi ko alam na meron pala tayong aahunin at pababa. Yung ahunan, kitayin naman syempre ni Guapa. Ito, pababa na tayo pagkatapos umahon. Napakaganda. Na, yung mismong dagat. Grabe, tarik din pala nito, ha. Ayun, tabing dagat. Napakaganda. Ito na yung White Beach. Woo! Sa wakas, malapit na tayo. 3 minutes or 2.4 kilometers. Grabe pala yung daan dito. Matatarik din pala yung mga paahon. At least nasubukan ko. At mamaya pagpunta natin na mismo sa campsite na pagkakampingan natin sa Bicol, matarik yun. Yung sa mismong Mayon skyline. Patag na to, nasa baba na tayo. Ito na yung dagat sa kaliwa eh. Ang dami ng ano rito, beach resort. O ito yung dati naming FMB Beach Resort. Ayun, ang dagat na napakaganda. Sorsogon. Dinaretso ko na, hindi na ako tumingin dun sa pinagkampingan nila Pobman at saka ni Tolitz at gawa ng pag-check ko ng messenger. Sabi ni Ninya na ando na raw sila. Ito na yung mismong port. Ang dinaanan ko, ang tinuro sa akin ng Google Map is yung sa mismong tabing dagat. At first time ko lang din madaanan to. Maganda pala. Tsaka dun pala yung mismong mga talagang beach resort na pwede kang manuluyan muna. Ito na, malapit na tayo. 2.4 kilometers. Pakpak ako ba? Pagkabasa ko na naroon na raw sila eh. Hintayin na daw nila ako eh. Pakpak ako. Dire-diretso na. Okay na daw, okay lang kayo. Oh, makikita nyo na yung sinundo natin. Nandyan na. Keeping up through those nights and I see it. Why I'm alive, it's all for you. Lala, natatawa ako sa sarili ko. Parang wala yata ako sa wisyo ah. Akala ko na andito na sa Matnog. Yung pala, pasakay pa lang pala ng alin. Ibig sabihin, papunta pa lang sila dito. Todo bakbak pa naman ako. Nandun pala sila Pogman. Di babalik ako doon. Pero nagsabi sa akin sila Ninya na bumili muna ako ng nung lulutuin. Ba yun? Saan yung FTV? Para ito ba? Ito na nga. Dito yung dalawa. Alam ko, maliligaw pa ako eh. Nag-intay ka ba? Ano? Andiyan na? Loko-loko. Nasakit na ng alin eh. Hindi, nag-chat ako. Loko. Pagkabasa ko kasi ng port, akala ko nandun na. Bilis-bilis ako. Gutom na talaga. Yes! Nakamasid ah. Saan ang parada inyo? Pwede pa ipasok to? Magkano? Entrance pala rito. 20 lang? 20 lang rito? Hindi nga. Ayos ah. Ang mura. O wag maingay ha. Wag maingay. Sa wakas. Wag maingay. Dito lang. O pahinga. Sa wakas, nandito na rin. Makakapagpahinga muna at nakakakain. Talagang gutom lang.
pasensya na sa dalawang nag-intay. Namutla na kakaintay sa akin yung dalawa. Hindi, kamusta naman si Pauban? Ano, kamusta ba? Oo, ang galing mo putla na kami. Kanina. Wala, baka para namumutla na nga rin kanina ako eh. Talagang gutom lang talaga. Pero kumain na kayo. Oh, yun, ano nga. Hindi nyo na tuloy matitikman yung lechon na dalo-dala ko. Kakain niya ulit kami. Kakain ulit kayo, tara. Kain ulit tayo. Kasi dito pa lang yung dilata eh. Ay, salamat muna kay Brother Roy sa pinadala. Yan, sakto na yan, kanin na yan. Kasi alam ko naman na ano ka, bugbog ka sa biyahe. Sa kanya muna ipatira. Oo, kumuha ka muna. Ano lang. Magkano yung trans dito? 20, okay na yun. Bayad na kami. Hindi nga, 20 lang dito. Oo, tapos Ano yan, hapon na yun o overnight? Overnight 100. 100. Ah, overnight 100. pero Pag yun na yun. day tour lang, Yun na yung 20. 20. Kaya nga naka-4 na araw na ako dito. Pang ilang araw ka na? 4. 4 na araw? Tatlo. Grabe ka naman. Days na yun. Isa't kami kakain muna nang mawala yung ano, pagkalutang ko sa biyaheng to. Tapos ito, adobo. Adobong walang ano, yung tinuyot na. Tapos lang namin kumain at sa wakas, nawala na yung pagkalutang ko. At meron pala ako nalimutan na, ito pala, kay Pobs. Ah, Pobs! Yung daan ko sa office, oh. Nakita ko doon, sabi ko, daling ko na. Interior. At si Brother Tolit oh, may dala na rin reservang gulong. Magpapalit na ng gulong. Sa kanya ko nalaman yung ano, MPB campsite. Kaya sa susunod na balik natin dito, sa kanya ako magtatanong kung saan pang mga campsite ang mapupuntahan dito. Sa'yo na ako basta magtatanong kung saan pwede. But pagka Sorsogon, walang ibang hahanapin kundi Tolits. Message lang kayo. Time check, mag-aalas 7 ng gabi at ito, totoo na talaga to. Padaong na yung barko na sinasakyan ng mga kaibigan natin. At pasundo na kami. Yung kaninang dinaanan ko, doon ulit kami dumaan. At kasama ko si Tolits at syempre si Pobman. At padiretso na kami mismo doon sa Matnog Port. Malaman ngayon kung kami ay mag-i-stay pa dito sa Sorsogon or dadiretso na kami mismo doon sa campsite sa mismong Bicol. Hoy, kayong dalawa, andito na yung sinundo yung dalawa. Makikita nyo na. Mas excited pa tong dalawang tong sumundo eh. Paano? Nakakagala. And we are here again. Touchdown, Matnog Port. Dito kami sa may court. Siguro magabang. Maghintay. Para mabilis natin makita sila. Ito na yung gate, oh, bukas no. Parang kayo ang duo ng ano ah. Ng camping ah. Hintay-hintay natin. Dyan lang, dyan lang. Ha? Hintay-hintay lang. Ito na, ito na. Ito na yun. Ay, ay! Saan pupunta? Dumaretso. Nahiya doon sa ano, nasa likod na pick up. Si Moment, kasama doon. Oo, nandun. Boys! Welcome to Luzon. Welcome back to Luzon pala. Hindi welcome to Luzon. O, tutukan. O. Dugi ako ah. Meron tong ilaw ah. Paril lang tayo. Ano, kamusta? Buti buo pa pala yan. Nakaligtas ng samar. Ayos. Hop! Binubusinahan ako. Oy, sinisilip kayo ng alaga ko. Kanina pa nag-iintay yun, no? Mga 3 hours. Ano kaya, halinhinan kayo mag-drive? Ako lang nung galing sa Visayas, hanggang Morocco. Tapos ngayon, ikaw ang magdadrive. Ito naman. Sure ka? Sa bagay, pagdating pa lang naman ng Bicol, doon pa lang tayo magkakaroon ng lubak-lubak eh. Ano to? Ito lang kinain nyo? Yan lang. Oh, kakaawa naman. Ito lang pagkain nila. Oh. Kain namin. Tapos Oh, in-expect namin may seafood kami. Kano TF ko dito? Hindi, lipat mo dun sa walang TF. Wala. Si Maven mas mahal TF niyan. Ang oras na, alas 7 ng gabi. At yung naririnig nyo sa kabilang linya ay si Ninya. Naririnig na tayo. Teka lang, nawawala. Nakaliko na ba kayo?
Oo, nakabuelta na. O, teka lang, sunod ako. Buti na lang pala, dinala ko yung intercom. Para hindi boring ang biyahe. Ginawa mo pa akong kausap, ano? Sa susunod, lahat. Naku, kagulo yan. Pag lahat tayo, naka-intercom. Kay General pa lang, paano na tayo? Dahil pa sa pagas. Full tank ako, nagpagas ako kanina. Mahambog ka. Kami nga magpapagas. Ah, sayang, di pala muna dapat ako nagpagas. O bakit? Hoy, yung pambili ng pagkain natin, Full tank na. Palibasat may turbo kayo, lintik niya akong iwanan Gigil na ano na to. Makina? Oo, makina na ito pag umarurot. Palta mo ng makina yan, gawin mo yung pang ano, Ninja H2, tapos bigay mo sa akin yung makina niya, lilipat ko rito. Ay siya, at kami ibabiyahe muna, malayo-layo pang biyahe to. Halos 3.5 oras pa. 8:26 ng gabi, 2.2 kilometers, mababalikan natin yung mismong Sorsogon, Araneta tuloy, Sorsogon Sports Arena. Yung kaninang dinaanan natin ng umaga, makikita natin ngayong gabi kung anong itsura. Sabi maliwanag daw yun Kanina pa todo piga si Guapa. Parang maintain ng 60 to 65 ba? Iniiwanan naman ako ni Lay Hindi, nakano nga lang ako sa ano, yung state lang. Pag napiti lang pumiga. At si Pobs ay nasa likod. Malapit na. Sige, diretso lang. Diretso lang. Yan, nakikita mo yan? Yung ilaw na yan. Yan na ba yun? Yan na nga yata yun. Nagising ka naman. Nandito ulit tayo. Kanina maaraw, di ba? Ngayon hindi na. Maganda na ilaw. May mga nag-i-skate din pala rito. Yun. Kayo pala. Pangalan, sir? Si Chag Siaga. Okay. Nakikita ko to, nagko-comment. And si sir? Emon. Yun. Nice to meet you mga sir. Welcome to Sorsogon. Salamat. Ganda nga pala paggabi nito, no? Ayan, kailangan po nila yan. Ay, Sir Richard, maraming salamat sa pakape. Opo. Hindi nyo kasama sir si Mamin. Si Mamin! Ayun po! May katawagan lang po. Kapi. Para gising tayo sa pagmamaneho. Eto, ewan ko kung tatablan pa to ng kape. Barista Joe Cafe. Uy, shout out. Yun lang pala sa katapat. Ayun lang pala. Pupuntahan ko nga naman. Gusto mo na magkape? Okay, thank you kay Sir Richard at merong kape na may inom. Ganito lang ang mga panic people. Tabi lang ng mismong arena. Ayun, kain lang muna bago ulit dumaretso ng biyahe. Ano ba yan? Kape. Tawag kayo, no? Hindi lang mo sir, sila po. Ito po si Kopi. Tapos si Jarvis. Hello. Hello. Ay, nanonood sir. Hindi ako nun sir sa ano mo. Ano? Salamat po, sir. Hey, no? Nahanap ka, oh. Pipicture ka? Niyo, sir. Hindi ko po kasama ngayon, Klase. May klase po, Ano, naantok pa? Sige. Nahiya ka. Karga mo, kaya mo ba? Thank you. Nice to meet you. Sa pagbalik ko na lang ulit, sir. Opo. Sige po. Ingat. Uy, sige ba? Madam. Ay, thank you. Thank you po. Until next time po ulit. Uy. Luko. Sir, salamat Hanggang sa susunod na pagbalik. Camping. Thank you, sir. Nice to meet you po, sir. Salamat po sa mga nakilala naming bagong kaibigan dito sa Sorsogon. All goods na kayo dyan? Yes. Tara. So, Papakitaan ko kayo ng donut. Baka gusto nyo pakitaan ko pa kayo ng donut. Susundan natin sila. Mamimili pa daw ng kakainin o lulutuin pala. Ingat din. Salamat. Next pag-camping tayo sige. Salamat sa pagtanggap dito sa amin sa Sorsogon. Ayun, view yun, Mayon. Okay. Nakita ko na. Ano ba? 2 hours and 10 minutes. Tama. 2 hours and 10 minutes, 89 kilometers. Yan. Ay, tayo daan muna ng mabibili at si General ay mukhang sabik na sa haswahe. Saan muna tayo ng sa hotel ay mag-CR din niya. Okay, CR. Sunod lang ako si Kuya. Yung dalawang pasero ko, okay lang dyan. Mamaya kayo kakain, ha? Pagdating natin doon. Alas 10 na ang gabi at tumigil kami dito sa may parking. Di ba lang ako anong parte ng Sorsogon to? Dito kasi yung bilihan ng mga seafood. Habang nakatigil,
Pakainin ko na itong mga batutang to. Mukhang gutom na. Matagal-tagal pang magiging biyahe bago makarating ng campsite. O, ito sa'yo, coffee. O, kain na. Habang nakatigil tayo at namimili pa sila ng ng aming lulutuin. Pero na, 380. Laki oh. Pero ba siya mas malaki sa pirasang kilo? Sa dodo. Sa kabila. Hito. Okay, all goods. Una ka, Lay, Sige. Tara na. Halos kulang-kulang 2 oras pa to. 1 hour 53 minutes. Mag-alas 12 tayo makakarating. Oo. At yung general, reporting for duty, sir. May kanin na daw. May kanin na. Mabilis na yung ulam. At yung 2 kong batuta pinakain ko na Okay na tong 2 to. Ikaw na magsabi kaya na mag-stay siya. Sabi ni Bob. Time check, alas 12 ng hating gabi. At nandito kami sa mismong Tabaco City kung saan ito na yung paakyat ng mismong skyline. At yung pupuntahan natin na mismong campsite doon sa mismong medyo ibaba ng Mayon skyline. Kung tawagin ay Buyon Mayon. At doon nag-iintay si General. Meron tayong 5.3 kilometers para akyatin to. At nandito si Tolitz at saka si Pops, yung 2 nakamotor. At pinauna ko na si Lay para sa ganun may distansya kami paakyat. Yung daan kasi dito, nung paakyat ako noon, nung kami ni Angel, is medyo makitid. Pagdating doon sa mismong medyo taas-taas. Dito okay pa, medyo malawak pa. Pero pagdating sa medyo taas-taas, yun ang medyo wag sanang mabibitin at medyo mabigat din ang ating dalahin. Pero kaya naman yan ni Guapa, alam ko. Di ba, Guapa? At yung 2 aking alaga nasa likod lang at walang kaalam-alam na umaakyat na kami. At yung 2 naman ay nasa likod. Sabi ko, alalayan ako pag ako nabitin. May magtutulak. Sana lang wala tayong kasalubong ng ganitong oras. Medyo mahirap pagka nawalan ka ng buwelo rito. Ayos. May ginagawa pala. Dahan-dahan lang. Akala ko ilaw-ilaw. Yung pala may ginagawa rito. Ito yung sinasabi ko, pagka medyo nawalan ka ng buwelo, paakyat. Kahit gumapang tayo. Si Popan bumabangking. Wow! Nangya ka, Pops. Nasa likuran ko naman si Tolitz. Sinong mga loko-loko ang aakyat ng campsite ng ganitong oras na ating gabi? Wala, panic people lang. Uy, grabing siko. Kaya kailangan talaga maliwanag ang ilaw nyo rito. Hindi pwedeng basta-basta lang. Kain ng tarsera naman pala. Come on, Guapa, ipakita mo. Inlakas mo kahit na mabigat ang dalahin natin. 2.7 kilometers. Ito lang yung medyo mapapaminor ka gawa ng yung sikong daan. Buti na lang nandito pa si Tolitz. Grabe yung likuan. Huwag kang magkakamali dito. Upya. Ito si Pops, tumigil pala. Ito, kung mapapanood nyo yung unang akit namin ni Angel dito nung Bicol namin, napakaganda ng view dyan sa tabi nyan. Kaso bangin yan, ha. Naakit natin ng umaga, inakit rin natin ng gabi or hating gabi. Ito, smooth na smooth, hindi na gaanong matagtag. Asfaltado na ang daan. Upya. Oy. Tarik nun. Kaya mo yan, Guapa. Up. Kaya. Walang yung kurbadahan yan. At tigas ng hawak ko sa manubela tsaka sa throttle. Okay. Konti na lang. 1 minute. Kung kinaya ng dating tuktok, kayang-kaya ni Guapa yan. Nakatarsera pa. Hindi nagprimera. Ang delikado lang kasi talaga dito yung liit ng daan. Lalo pagkasiko yung buwelo mo paliko. Opya, konti pa. Uy. Eto na. Saan yun? Kakaliwa ba? Ito na, kakaliwa pala. Eto pala. Okay, alam ko na. Ayun, may nakalagay na pala, Buyon Mayon. Okay, narating din natin
Hello sir, gandang gabi po. Dito na lang po yan, sir. Dit- Medyo matarik po kasi yan lang. Medyo matirik. Oo. Naku, yung mga gamit ko pala, hanggang dito na lang pala to. Kakayanin naman yata siguro. Tingnan natin kasi yung gamit ko eh. Dahan-dahan lang po. Sige, dahan-dahan lang. Ito pa pala isang challenge dito. Pagdating dito, rough road na. So, matarik dito. Akala ko iiwanan dito yung mga gamit ko kasi nandito. Dito ko medyo tuloy kinabahan. Dahan-dahan lang naman. Siguro pag paalis natin, yung tarik niya, kaya naman natin pabalik. Ito, samentado naman pala dito sa parting dito. Yun doon lang pala sa bungad yung mismo rough road. Matarik nga. Grabe yung tarik oh. Walang nga mo. Ang tarik. Engine brake. Hello. Hello. Ang tarik pala talaga, no? Oo. May parking pala doon sa taas eh. Yung gamit ko kasi kailangan at saka yung mga alaga ko. Ang dami kong ibababa kung halimbawa kaya naman to. Wag lang talagang yung madulas yung mismong mga damo. Oo. Yung pagpaakit natin ito. Bigat pa naman ng mga dalahin ko. Uy. Yan, may kalalagyan ka rito. Nandiyan ba yung sasakyan ni General? Nandito daw eh. Yan ang nahanap ko pa. Yan, tok-tok ka. Kung saan ka nagsusuot na tok-tok ka. Kasi may susunod ang tok-tok mo. Uy, pero buti pantay naman no, pati gitna. May paano dyan ah. Medyo may... Hindi naman kinamot yung gitna. Uy, meron palang platform. Grabe dyan pala. Kaya mo yung guwapa. Oy. Huwag kang tatagilid. Ang dulas. Tandaan mo pa. Nangya ka. Huwag lang mag-ano ang clutch lining nito. Mahirap. Natatakot ako. Tagilid ah. Okay. Pwede na to. Okay na siguro po to. Lagyan na lang ng tag dito ng bato. ng umaga. Ay, tingnan niyo tinulugan namin. Oh. At kagabi, hindi na ako nakapag-vlog pagkatapos namin makarating dito. At kumain lang naman kami tapos kwentuhan at diretso na rin pahinga. Ito, ang mga batuta ko ay nag-iingay na. Oh, kumusta tulog? Oh, ikaw, Kopi. Kumusta tulog? Ang lamig kagabi. Nasa isang malaki akong tent na napaka-social ng setup. Oh, meron pa lamesa sa loob. Oh. At dito sa mismong view yon, nag-jacket pa naman ako kagabi pag ano ko dito. Yun pala, hindi naman gaanong ramdam ang lamig sa loob ng tent na to. Ang kapal eh. Labas muna tayo, naririnig ko yung mga kasama ko mga nagkukwentuhan na. Sige, labas. Labas. Takbuhan kayo dyan. Sige. Oo. Huwag masyadong kalayo ha. Ano pala? Ayun lang oh. Ayun yung tok-tok mo mismong ba yun? Tingnan yung mga setup ng tent. Hindi ko na kailangan mag-setup. Kaya dito na kami natulog. Hoy Jarvis! Dito lang. Mamaya pakita ko sa inyo yung kabuuang itsura ng mismong campsite na to. Teka lang. Binibinyagan nyo na kagad yung ba na ihian. Oh yes, sige, uwi ka dyan. At
At yung tuktok natin ay nandito. At si Guapa ay nilagyan ko ng bato. At baka mamaya ay dumaray diretso. Ayan pala yung itsura ng dinaanan natin kagabi. Hanggang doon pababa. Mount Malinaw pala tong isang to. Yung Mount Masaraga ito, nasa tabing-tabi lang natin. So kung ganon, yung mismong MPV campsite na ating tinuluyan ng una, pinagkampingan natin, eh nandito lang sa may baba nito. Ayan lang yung mismong tuktok ng bulkan, oh. Kitang kita yung usok, oh. Sarap pa. Ang ganda ng klima ngayon, ah. Hindi gaanong malamig at hindi gaanong maulap. Malayang mga alaga ko, oh. Halika rito. Takbo, ah. Oo. Halika rito. Ito yung isang CR dito. Mamaya mula dun sa mismong pinasukan natin or yung entrance, para mas malinaw nyo makita yung itsura ng kabuuan ng lugar. At nandito pala si Pobs. Tingnan nyo kung gaano kalinis ang mismong CR dito, oh. Ito yung isang CR, ha. Oh. Grabing linis. Wala pala talagang ilaw dito. So ang nagiging source lang ng kuryente rito or ng mga ilaw is solar lights. So kapag walang charge, hindi walang ilaw, so kailangan talaga magdala kayo ng ilaw ninyo. Pero ang kagandahan naman kasi dito is meron tubig. At baka may muta-muta pa ako, ha. Ano? Masaya naman kayong dalawa dyan. O sige, takbo lang ang takbo. Masyadong kalayo, ha. Ito yung pinakamalaking tent nila dito, eh. So halimbawa, wala kayong dalang mga tent or gamit pang camping, is pwede kayong magrenta nito. Basta sasabihin nyo lang sa kanila para pagdating nyo rito is naka-setup na. Uy, baba dyan! Pakita ko sa inyo yung isa pang setup dito. Nature hike. Dito ka ba kagabi? Kayong dala nito ulit. Itong isang to, yung medyo malaki na to, nakakala mo tunnel tent, is parang yung katulad sa Lone Rider. Medyo mas malaki nga lang yung ano nito, itong harapan. At sa gilid, pwede rin naman doon sa may unahan buksan. Ito, meron dito dalawang cot bed. Tapos merong kwarto rito. Ayan. Oy! Labas dyan! Itong dalawang to, meron pang mismong airbed. Oh. Ayan yung isang setup naman dito. At yung pangatlong setup, kagabi dapat dun kami. Ayan yung isang setup na yan, nature hike din. Eh nakita ko mas maganda dun, eh. Medyo sosyalin ng datingan, kaya dun na kami. Ayan, ito naman yung isang setup na talagang ordinary setup. Ayan, oh, meron lang siyang panlatag and kumot syempre. Kayo na ang bahala mamili kung anong setup ang gusto nyong rentahan dito. Hindi ko pa nga lang alam kung magkano yung ano nito, yung rent. Iba-iba rin syempre yung rent niyan, ng mga setup na yan. At dito ay eto, may mga pwede kayong tulugan na kung tawagin ay Hobbit House. Ang ganda naman, oh. Pagka nakikita ko agad yung tuktok, eh. Hindi ko lang alam, parang katatapos pa lang or tinatapos pa lang gawin yan. Pero yung nasa taas na yon is tapos na. At doon natutulog yung mag-asawa, si Nina at saka si Lay. Eh pagkagising ng mag-asawa, ipakita ko rin sa inyo kung ano itsura ng loob doon. Pagod ang aking mga batuta, oh. Pahinga ba? Mamaya kakain, ha. At punta lang tayo doon sa mismong entrance para maigala ko kayo at maipakita ko yung kabuuan ng mismong campsite. Dito meron din trolley kayo magagamit. Kung halimbawa maghahakot kayo ng mga gamit nyo, bababa dito sa may mga pwesto. Uy, saan ka pupunta? Gumagawa ka sarili mong daan, ha. Uy, dito daan, kopi! So nandito yung dalawang Hobbit House na pinakita ko sa inyo kanina. Nandun yung setup na tatlong tent. At dito yung tinulugan nila Ninya at saka nila, eh. Talagang Hobbit House, eh. Pero pagka dito ka natulog, eh makikita mo naman ang itsura. Hoy, wag kayo dyan. Dito lang. Teka lang. Oh, talagang Hobbit House, oh. Ganda. Oh. May mesa, may dalawang upuan, kama, electric fan. Tingnan nyo na may ilaw. Tapos dito, may sarili siyang CR. Oh, ha? Ang linis. Ang laki ng ano ng CR. Oh. Yeah, pwede. Ito, parang kwarto na nga itong CR na to, eh. Ganda, no? Hoy, apat na pasarap na kayo dyan. Tara na. Kapi. Shhh. Pag sinabing tara na, eh. Nauuna pa, eh. Akyat. Sige, akyat. Makapagod kayo. Igala natin sila. Talaga naman. Hoy, hindi dyan. Dito.
At pagdating dito ay merong bato na hugis buwan. Pwede kang mag-picture dito. Ganda oh. Ganda ng tanaw oh. Nandito sa harap, bundok. Tapos dito naman sa likod natin yung mismong Bulkan Mayon. Yung Buyon na pangalan ay hango sa dalawang word na English which is beautiful Mayon. Kaya Buyon. Dito may paakyat. So ito na yung parang pinaka-garden nila. Kung makikita nyo, andyan parang may garden na mga pananim. Tapos doon may greenhouse. And then dito is, dito pwedeng magparada. Isa pang parking dito. So mula doon sa mismong tabing kalsada, makikita nyo na rin naman kagad yung signage na Buyon Mayon. At pagpasok nyo, ito na yung mismong bungad na pababa na matarik talaga oh. Pero sementado naman siya. Dito natin dinaan nung gabi. Tapos pababa rito is lupa na. Hanggang makarating tayo dun sa pinagparadahan nila Guapa. Yung dalawa galang-gala yung dalawa oh. Tapos dito kung makikita nyo ay meron palaruan para sa mga bata. Ayan oh. May mga nakakalat din or mga pwesto dyan na pwede kayong umupo at kumain. Kasi may mga upuan at lamesa na rin na nandyan sa mga paligid. Hoy, halika rito Jarvis. At dito rin mismo sa campsite na to ay merong cafe. Hindi ka nagkakamali, may cafe dito. Ito. At ito naman yung pwesto kung saan kami kumain kagabi. At dyan pa rin naman tayo kakain ngayon. Katapat niyan, isang CR ulit dito. Yan yung dinaretso natin kagabi na medyo kinabahan tayo. Aba, may buko pie pa pala. Ito yung kagabi. Kain muna tayong buko pie. Buko pie. Yung cooler ko nandito. Pwede rin mag-ihaw-ihaw dito. Ano tayo dito? Dito sa mismong pathway. Dito, may magandang duyan na pwede tayong magpahinga. Yan ang view. That's the view. At doon nakapwesto yung mga sasakyan namin. Ayun o. Tapos dito na may palaruan at kung makikita nyo ron, meron ding duyan doon or hammock na pwede magpahinga doon. Kapag nandito ka is akala mo parang ang laki din niya. Pero pagka nakikita nyo sa drone shot, kaya-kaya mo naman ikutin tong mismong campsite na to. Pero ito lang yung area na talagang pwedeng pagcampingan. Pero malaki pa rin yung lupain na ano rito. Na mismo nasa hektarya yung sakop. Ngayong araw is mag-stay pa kami ng isang gabi. Para sa ganon, meron pa kaming lakas. Para bukas ay makauwi na. At mahihatid na natin yung sinundo natin. O ayan ha, nailibot ko na at naipakita ko na sa inyo yung mismong kabuuan ng Buyon Mayon. At kagabi kasi hating gabi na talaga tayo dumating. Kaya di natin alam or wala tayong idea sa itsura nitong campsite na to. Mamaya nga pala si Tolitz ay lalarga na din. Ito nakasama naman natin siya nang pumunta tayo ng Sorsogon at maisama rin dito sa mismong Buyon Mayon. Dito rin pala is may mga fire pit or yung pwede kayo mag bonfire. Ayan, isa dito. Tapos malapit dun sa paradahan ng mga sasakyan namin, meron ding isa dun. May mga nakaprepare na nga kahoy na pwede nating pag bonfire mamayang gabi. Dito nakaparada ang motor ng dalawa. Gantong-ganto yung nakikita ko nung nasa MPB campsite kami. Na natatakloban yung mismong tuktok ng Mayon Volcano ng Kaulapan. Yung dating tinatanaw-tanaw natin doon sa baba, aba ay nandito na tayo sa mismong paanan. Nagdadala pa ako ng dome tent, di rin pala natin magagamit ngayon dito. Pero siguro sa mga susunod na camping natin kasama yung Panic People, may isa-set up natin yan. Kasi kung isa-set up ko siya, magpapakapagod lang ako. Doon naman sa pinapestuhan namin na kung saan kami kumakain, mas okay rin naman doon. Di ba? Kaya imbis na tayo ay magpagod pa para mag-set up ng dome tent, doon na lang para lahat kami relax lang. Yun ang kagandahan din dito pet friendly. Talagang sige, run all you want. Gumala kayo ng gumala. Para bukas pag biyahe natin dire-diretso lang tulog nyo. Hoy, wag na lumayo, dito na lang, balik na tayo doon. Ay sir, thank you so much. Nice to meet you po. Pag sakaling mapagpag yan ako sa mais, alam ko na pa kayo maghanap ng campsite. Baka maano kayo dyan. Uy, ano ba yung namin nyo dyan? Bye bye. Kape.
John Pax, kalat-kalat na naman yung gamit mo, napakadugyot mo talaga. Takbo ka na takbo dito, kala mo talaga elementary kaya. May kasama pa ako si Singit, si Popman. Lagyan mo na lang subtitle dun sa part ni Popman. Kasi hindi naman nagsalita yung tawa niya, lagyan mo haha, tas may dot-dot sa dulo. Galing ah! O, slide pa. Yung tatlong yung tatlo, nandun sa may spot namin, nagbobolahan, naglolokohan yung tatlo eh. Kala mo talaga tunay, tas pagkatalikod magsisiraan na naman yan. Masa, paano naman ka dyan? So guys, ako muna ang magbablog dito sa camera ni John Pax kasi siya ngayon ay kasalukuyang tumatay doon. Tapos, ayun, tayo na lang muna magbibideo dito. No, ano guys, hinihintay natin sila kasi kakain na kami ngayon. Ayun, John Pax. John Pax, bilisan mo naman dyan sa banyo. Hinihintay ka na ng mga mga subscribers mo. Ako yung may pinakamaliit na dalang sasakit, pero ako yung pinakakompleto. Bata pa. At nagbuhat ako ng mga gamit panluto. Nilabas ko na rin muna inuman nila. Dahil hindi to full charge, walang charge. Ginamit ko na itong Outas para gawing power bank. At least kahit papano yung mga dala kong gamit, magagamit dito ngayon. Chef Ninya. Utos di utos kayo eh. Aba, ako na nagdala ng gamit. Ako para magluluto. Dapat ganun, wala talaga kayong mga lalaki. Mahirap yung kasama. Ano ba to? Panglahok o iinumin mo? Panglahok yan. Panlahok ba? Sorry naman. At nagamit din ang aking daladalang lutuan. Oh, di ba sosyaling ka dyan? Ang tanong dyan, mababalik pa ba sa iyan? Ay, patay tayo dyan. Jel, kung mababalik pa daw. Ano yun? Magkano nga ba yung bilhin natin doon? Advance hulog na lang yan, no? Yung Mama Angel yan, kaya ko binili yan. Oo, tingnan nyo yung kanilang ihawan. Recycled na drum. Ano ba tong ilalim? Ano? Abo. Mukhang hindi pa nagagamit to. Ang linis oh. Nagluluto pa yung dalawa, pero meron na nakahain dito na tanghalian. Ano ba to? Ito yung pili nuts. Sinasusaw talaga sa toyo. Parang pirana, may pangil Labo ba yan? Tapos, ang kamatis dito ay fresh na pinitas pa. Cherry tomatoes. Wow, sarap. At hindi pwedeng kumain ng hindi niluluto yung binili namin kagabi. Yung puset at saka hipon. Kayo, busog pa kayong dalawa, di ba? All goods pa? At kanina, nung umulan, si Jello naligo sa ulan eh. Ako, mamaya na lang maliligo para bukas ready na tayo, good to go. Paano ba pagkain yan? Pili. Ito nga, alisin ang yung balat. Yung balat. Tapos, talong. Anong lasa? Sausaw. Anong lasa? Parang kamuti na luya na Ganon? Lulunin mo. Lulunin mo daw yung buto. Alamid din dating, alamid coffee. Ganito lang to siya, hindi siya hinugasan. Ito yung pili nuts. Yung pinakabuto nito, yun yung nabibiling natural. Natural. Siyempre. Ayun, amoy parang paho. Alam niyo yung paho? Yung parang maliit na mangga. Ganun yung amoy niya. Talagang sinasawsaw sa toyo to. Hindi, ikaw may toyo. Tataktakan ko na ng toyo ko to. Ay! Alalaglag. Yan. Lulunin mo pati buto. Parang masarap. Slimy. Slimy.
Ito yung pili nuts. Ito yung ano. Lunin mo. Gago. Ano ako si Darna? Ayaw ko na, tama na. Kamustahin natin ang ating mga chef. Wow! Ano yan? Buttered garlic shrimp. Tama. O garlic buttered shrimp, garlic buttered. Mas maganda yun. Alin? Yun, ulitin mo ulit. Shrimp, garlic buttered. Butter. Butter. Ginugulo mo ko, kuya. Ang lalaki ah. Oh, wala pang timpla. Ayan, madami. 4 kami maghahati-hati. Ako, si Ninya, si General, si Pop. Si ano ba? Si Lay ba? Nakain din yan? Nakain pero hindi niya hilig. Hindi niya hilig. Talagang 4 lang kami maghahati-hati. Sige, pero di mo masarap yan ha. Aba, may pakinabang ang aking condiments ah. Kompleto pala eh. Oh, ano yan? Pink salt yan. Himalayan pink salt. Social. Yan. May buko pa. Yun yung kuhahin nun. Teka, tikman muna natin bago ano. Uli. It's the same for all the people in the world. A million different ways just to be heard. All the more reason to be sad. Alas 5 ng hapon at kung napapansin ninyo, ako ay bagong ligo. Fresh na fresh. At syempre, merienda time. Oh, meron dito champurrado, tuyo, at ang di papakawalan natin, Angel's Pizza. At sila ay tapos na kumain na. Oh. At kanina habang ako ay naliligo dun sa mismong banyo, itong mga batang to, batuta, tsaka yun, sunod na sunod. Sarap. Parang champurado na luto ni Angel. Tikman nyo. Oh. Mamaya ay sasabihin ko sa inyo yung full details ng rate nila dito sa Buyon Mayon. Ha? Parang sa ganon, kayo ay may idea na kung kayo ay magkakamping dito. Pizza. Meron na rin palang Angel's Pizza rito sa Bicol. Nung dati kasi hinahanap ko wala pa. Ngayon meron na pala. For the first time in ages, I wake up and I'm hated. I guess I found some peace. Through the day to the evening. Medyo nabusog ako dun sa kinain ko. At ito namang mga batuta ko ang ko ng treats. At mukhang gusto mag-treats. Si basta treats, alam na alam coffee. Gusto ba? Galing dito. Diyan na kayo kumain. Kinuha agad naman ni Jarvis eh. Diyan na lang. Wag nang lumayo. Kape. Halika rito. Doon si Jarvis nagtago na Halika rito, doon ka na sa loob ng tuktok. Doon ka magngangata ng treats mo. Ha? Wag ka lang iihi ha. Diyan ka ngumata. Ang sarap dito, grabe. Yung naririnig ko kanina, may mga huni ng ibon na parang kumakanta. Ang sarap ng sa pakinggan. Nare-relax, nakaka-relax. At mas maganda rin na kung halimbawa magkakamping kayo dito, masolo nyo yung lugar. Alam ko naman na interesado rin kayo dito sa lugar nito, sa Buyon Mayon, kung saan dito sa may Tabaco City. Kung saan malapit to doon sa mismong MPB campsite na huling pinagkampingan namin noon nila Angel kasama yung 5 kong batuta. Ngayon, 2 lang naman yung kasama ko. Si Kopi at saka si Jarvis na nandun, natutulog din. At kanina pa yan, 2 yan na paghala-gala rito, as in, nagtutumakbo. Kaya tuwang-tuwa ako dahil sila ay may kalayaan dito. So ibigay ko sa inyo yung full details dito sa mismong Buyon Mayon para meron na rin kayong alam at kung halimbawa dito rin kayo magkakamping. So meron silang day tour kung saan 150 pesos per pax with complimentary coffee and cinnamon bread. Aba, ayos. Parang yun na lang din yung binayaran mo dun sa 150 pesos na yung pag day tour. Sa day tour, pwede kayong walk-in. Pero kung halimbawa plano nyong mag-overnight or mag-camping dito ng overnight, so pagka overnight, syempre iba rin yung rate. Pero may entrance fee na 350 pesos per pax. Pero meron siyang kasamang breakfast. At yung breakfast is kakaiba. Bakit? Kasi DIY. Do it yourself. So bukas malalaman nyo kung ano yung ibig kong sabihin na DIY breakfast na kasama dito pag nag-overnight kayo. Tapos, syempre kung halimbawa car camping, moto camping, basta ipinasok nyo yung sasakyan nyo dito sa mismong campsite na to is 800 pesos yung babayaran ninyo. Pero kung halimbawa naman,
ayaw nyo ipasok yung sasakyan nyo, may mga dala lang kayong tent na isa-set up dito, pwede nyo iwan yung mismong sasakyan nyo dun sa mismong parking nila. At ang tent pitching dito is 420 pesos. Yun yung rate nila dito sa overnight. And then meron sila syempreng sinusunod na check-in time at saka check-out time. Ang check-in time is 1 PM. And then ang check-out time is 9 AM kinabukasan ng umaga. Kung halimbawa naman wala kayong mga dalang tent, wala pa kayong gamit sa pagka-camping at gusto nyong maranasan na matulog sa tent, meron naman sila rito tent rental. Yung kaninang pinakita ko sa inyo, yung kung saan kami natulog ng mga alaga ko, yung parang Indian na malaki, is yun yung tinatawag na glamping tent, which is 2,780 pesos per night. At yung barrel tent na kanina pinakita ko rin sa inyo, kung saan para siyang tunnel tent na meron siyang dalawang kasamang cot bed, at doon naman sa mismong parang kwarto ay meron dalawang airbed, is nagkakahalaga ng 1,800 pesos per night. At kung gusto niyo naman yung mas mababa pa doon, yung isa yung nandun sa may parting unahan na pinakita ko rin sa inyo na nakalatag lang mismo doon sa ground, yung inyong hihigaan nandun sa loob ng tent, is balcony 2 ang tawag doon. 1,100 pesos per night. So sa overnight is kailangan nakabooking po kayo. At mag-message lamang po kayo sa kanilang Facebook page. Ayan, nasa mismong screen ang Buyon Mayon. Para na sa ganun alam nila kung ano po yung gagawin yung accommodation dito sa mismong Buyon Mayon. At syempre, ito ay pet friendly na kung saan kapag ka naman ang mga alaga ninyo ay medyo napabayaan ninyo, may nasira dun sa mga nirentahan ninyong tent or anumang gamit, syempre sagot po yun na may-ari kung ano pong babayaran na halaga. At pagdating naman sa pagkain, meron naman po silang food menu na makikita nyo rin naman po sa kanilang mismong Facebook page. At kung halimbawa meron kayong gustong ipaluto or kung anumang pagkain, syempre dun sa mismong pagbubuking ninyo bago kayo pumunta rito, sabihin nyo na po para ma-prepare din po nila. So yun yung full details mula dito sa Buyon Mayon kung kayo ay mag-i-stay o magka-camping ng overnight o magde-daytour lamang. At lubos-lubosin lang namin yung huling gabi namin dito ng Panic People na magkakasama. At bukas ay tayo ay, alam nyo na, lalarga na naman at susuungin na naman natin ang napakagandang kalsada na dadaanan natin pa uwi. At medyo sumakit yung ganto ko siguro sa pagdadrive. At syempre yung baon natin na pau, ito ang magtatanggal ng sakit na yan. At yung mga kasamahan ko na Panic People ay sigurado na mayroon din niyang iniinda na sakit ng katawan. Kaya siguro mamaya alokin ko sila na masayihin ba sa likod. At alam ko namang magiginhawaan sila. At ako'y mag-ano lang muna dito, relax habang ang aking mga alaga ay natutulog dito. Talagang tulog At si Pobman naman ay nagpe-prepare na kanyang sugba. At mamaya ay kahit papaano medyo, alam niyo na, syempre pag banding, medyo kahit papaano magsha-shot lang naman din kami. Ang sarap ng stay dito. At sa umaga ay talaga makikita nyo yung mismong Mayon, yung pinakatuktok ng malapitan. Pero pag ganitong umulan at medyo pahapon na, katulad nung nakikita namin nung nasa MPB campsite kami, is natatakloban na siya ng kaulapan. Kaya sa umaga pa lang dapat maaga kang gumising para makita mo ng malapitan yung mismong tuktok ng Mayon. At yung mismong skyline lang din nasa mismong taas lang natin, konting likuan pakyat naandun na dito sa mismong campsite na to. At huwag kayong mag-alala, dahil kung kinaya ni Guapa na umakyat dito ng maraming dala at mabigat, sigurado na kaya rin ng mga sasakyan ninyo yan. Yan ang sinisigurado ko. Pero syempre ingat pa rin dahil medyo may kaliitan or medyo makitid yung mismong daan. At pagka may kasalubong, ingat lang din lalo't pagka kayo ay paakyat. Pero syempre kapag yung mga pababa, magbigay naman ng daan para dun sa mga umaakyat. Kasi mahirap nang mawalan ng buwelo at medyo kapusin paakyat, diba? Tambay-tambay lang muna. At natutuwa ako sa pagsundo namin sa ating mga kaibigan na nadala na mismo nila yung kanilang van dito, yung bagong minivan ng Bonnie RV or nila Lay at Ninya. Congrats sa inyo at masaya rin ako sa kung ano man ang meron kayo ngayon dahil alam kong pinaghirapan yan at yan ay talagang deserve ninyo dahil pinagkaloob yan ng walang iba, syempre yung nasa taas, di ba? God will always provide. Lagi ka lang maging mabuti sa mga tao sa paligid mo. At syempre, nagpapasalamat din ako sa mag-asawa na yan. Kung hindi dahil sa kanila, yung surprise ko na motor sa asawa ko wala. Kaya maraming salamat. Kaya itong ginawa kong pagsundo sa mga kaibigan natin, ito kasi yung paraan ko para ipakita at ipadama yung pagmamahal ng bilang isang kaibigan. At hindi lang isang kaibigan, kundi bilang isang kapatid. Gusto ko lang humingi din ng favor sa inyo na i-comment nyo dito sa mismong video na to na thank you Bonnie RV, Lay and Ninya.
and sa mga kasama pa natin, General, si Pobs, at saka si Mamen. Maraming salamat. Hindi nyo lang alam kung gaano nyo pinasaya ang asawa ko at syempre ako din sa nangyaring yun. At syempre, napanood nyo na rin naman kung gaano natin pinasaya rin si Pobs sa kanyang bagong motor. At ngayon, ito naman, kila Bonnie RB, yung kanilang minivan na galing kay Dodong Laaga na siya namang talagang kilala sa pagbibuild ng minivan. Sa mga magtatanong at kung gusto nyo rin halimbawa magkaroon ng minivan, aba syempre, Dodong Laagan lang. Para sa akin kasi siya yung mas kilala at talagang malapit na kaibigan na rin namin dito sa mundo ng pagkakamping na minivan yung gamit. Hintayin nyo rin pala ano pa yung paparating sa grupo ng Panic People. Kung sino pa yung may darating na blessings na matatanggap. At kami ay nagkukwento-kwentuhan lang din ng mga plano. Kaya abangan nyo na lang. Ayoko munang i-spoil kung anong mga plano yun. Gugulatin na lang namin kayo. Kaya abangan ninyo, ha? Suportahan nyo, Panic People, mga kaibigan natin. But bago ko pala malimutan, salamat din syempre kay Tolits sa pagsasama sa amin at pag-aasikaso din kay Pobs nang nandun siya sa mismong Sorsogon. Maraming salamat, bro. Kita-kits ulit tayo pagka nagbalik kami, ha? Kitang-kita yung Mount Masaragan, natataklo ba na ng ulap, oh. Ayun! Ang PB. Ayun, oh. Yung may ilaw. Kita nyo ba? Ayun pala, eh. O, dito lang, ha. Huwag lalabas masyado. Huwag gaano sa kalsada, ha. Walang ilaw dito talaga yung kalsada. Kaya dapat talaga malakas ilaw, no. Oh, liwanag, Masakit ba katawan mo, bro? Oo nga. Gusto mo ba ng masahe? Parang kailangan ko nga. Sara, kubad na. Hindi nga, totoo. Seryoso ba? Sige, oo. Sige. Sa kanya natin unang susubukan. Walang aw-sapaw yan. Tingnan natin. Uy, may albularyo. Albularyo ang walang nga. Yan, para kita. Si Tata Aldwin. Uy, may himas ba? Grabe, Iba yung himas ni Jampax, eh. Ay, nako. Dapat mamaya ako rin, ha? Oo, himas din kita mamaya. Ano ba yung gamit mo? Bentosa? Pau. Aw. Nangyari Bentosa? Tanggal Bentosa. Aw, sa pau. Bentosa. Huy! Bentosa. May bago ng mangkepweng ng mga camper ngayon, no? Mangkepweng, eh. Grabe. Ay, mag-ano ka sa ulo? Magtali ka sa ulo. Ano yun? Yung dito? Yung testing. Sarap pala bang hilot ni Jampax? Dating polvo yan, eh. Okay na yan. Mamamaya, eh. Wow, 100 per week. Uy, may bayad to. Maganda bayad nito. Mamaya, alam mo Mamaya, alam ko na yan. Sige. Dating gawi. Sorry, Mama Angel. Saka na muna si Jampax ngayon, ha? Mamaya yan iinit. Grabe, baka sobrang init nito. Ay, patay ka, kung maliligo ka pa. Hindi na ako maliligo. Tapos na rin maligo. Bawal na ako maligo. Sorry, Sa inyo mag-asawa, para mamaya, masahihan kayong dalawa. Mahaba-haba biyahe bukas. Bawas na. Gusto mo bang bago? Okay na yan. Nakakahiya, bigyan ka ng bago. Okay, no? Kay Tanda. Tanda pala. Kay Pobs pala. Pasensya na. Nawalan bigla respeto, no? Bigla nawala yung respeto, Hindi, ganyan lang talaga kami magbiruan dito. Morning.
6 ng umaga. Ang huling tulog natin dito sa napakagandang tent na to. Oh, labas na. Labas. Ayan na naman ang napakaganda. Good morning. Si Pops tulog pa? Ayun yung araw. Tara dito. Mag-ayos-ayos muna ako ng gamit. Ganda ng umaga. Oh, ganda sikat ng araw. Nag-aalas siya, diba? Exchange daw kami. Exchange gift. Uy, parang may pantagana ako. Si Bato sa yan eh. Ito na yung ano, DIY. Pero ganito, ano lang yan. Dito na nakalagay. Inano na ni Jello kanina eh. Nilabas na ako. Ayan, magkatawa ba? Gagayong pa ako sa'yo kagabi. Ito yung mga laman. Para ka nasa picnic lang. Yung DIY breakfast. Na naka iba't ibang lagayan na hiwa-hiwalay. Itlog. Kasi DIY. So lulutuin pa talaga. Ah, okay. Oo nga, hiwa. Ano pa nga, hilaw pa nga to. Daing. Daing ba to? Tama? Huwag sabihin ano, kung may kanin, ano mo pa. Sasain ka pa. O, talong. Talaga, ano pala? As in, do it yourself. O, ito nga, bigas nga. Ah, kamatis, sibuyas, kalamansi. Last one is, ano to, bro? Ikaw unang nagbukas eh. Ah, parang pakulo pa lang siya. Or parang half cook na prito. Tapos, ikaw na ba magprito, no? Ang tanong, asan yung lutoan? May mga ka pang lutoan din. Meron ba naman yung lutoan ko? Akala ko dito tayo magluluto eh. Ayan. Yan ang sinasabing DIY breakfast dito. Para naman alam nyo kung paano luto ang gagawin. Shot na ulit. Aga ba? Oh, 10% na lang tong battery mo, John Pax. Oh, para sa akin ba tong 10%, uubusin ko to, John Pax. Eh, dahil iniwan mo tong camera mo, ibablog na lang din kita ng kasama. Pupuntahan kita. Si John Pax ay nagpapakain ng mga batuta niya. John Pax, ang dami mo ng utang ha. Para lang umabot ng 1 oras at kalahati yung vlog mo. Lagi ako nagti-take over. Anong oras na? 6:45 na. Mga hindi pa naliligo. Hindi pa nagpa-pack up. Kuya, 10% na lang to. Itong camera mo. Ayan, nagpapakain si John Pax. Nakalimutan yung camera. Kaya pinagbablog na kita. Ayan o. Mukhang meron na naman akong makapanood dyan na ano. Hindi. O kasi nakalimutan mong ipakita na pinapakain mo yung mga batuta eh. Hindi na naman kailangan siguro yung iba. Pakita. Hindi, dapat lahat nakikita nila pati pagligo mo. Guys, joke ako na. Guys, joke lang yun na hindi naliligo si John Pax. Hindi lang siya nagpapalit ng damit. Pero naliligo yan. Time check, 7:40 ng umaga. At yung mga gamit na ginamit panluto at saka yung iba pa is inakit ko na doon kung saan tayo lalabas o doon sa mismong gate. Para sa ganun, pag akit natin ngayon doon sa matarik na daan na to, magaan-gaan at nabawasan yung laman ni Guapa. Pagdating doon sa taas, sa gate, tsaka natin ulit ikarga at kasi naman yung daan na natin pababa. Hindi na tayo gaanong mahihirapan. O, ready na ha? Oy, Jarvis, mag-ano ka pala? Mag-leash ka pala. Hindi pwedeng walang leash at ikaw baka mahulog. Si Kopi lang naman ang magaling sa ganyang balance. Mayos ha? May natin ikarga. Maraming salamat muna sa Buyon Mayon sa kanilang regalo, munting regalo na ibinigay sa amin. Kasi tara na muna. Guapa, yaka-yaka mo yan. Oh, ya. Uy. Wag lang makakaano nang tutusok sa gulong. Uy. Matagilid.
kailangan na natin ng tulong. Konting tulak lang. Makakit ko lang muna doon sa second level ng parking. Mamaya tayo bubuelo paakyat. Hindi naman po nangangagat yan. Sige, sir. 1, 2, 3. Basta may konting tulak, kaya yan. Kaya yan. Yun, nakabuelo-buelo. Okay. Diretso ko na kaya. Sa palagay mo. Diretso na natin. Diretso na, nandito na eh. Itigil ko pa. Nakabuelo-buelo na eh. Laro-laro. Kaya yan. Okay. Woo! Ando sila Jello pa pala sa second level ng parking. Inakit ko na rito at mawawala ng buwelo eh. Ito yung mga gamit natin, no. Ikarga ko lang. Nakahon, galing magwapa. Okay, medyo kinabahan ko ng konti yan. Ang aking mga gamit. Nakadalawang balik ako dyan. Paakit na yan. Kaya nakapag-exercise ako kahit papano kanina. Nakapagbawas ng calories sa ating katawan. Ganito yung view na makikita nyo rito pagka kayo ay pababa or paakit dito. Iakit ko na yung mga gamit para all goods na. Wala man lang kahirap-hirap tong umakit eh. Oh. Nakatapos na maghakot. Nanya. Exercise! At nakakit namin ng lahat. At merong subscriber dito na kanina pa nag-iintay. Si Sir Francis. Sir, sticker. O yun. Uy, na rin. kay Mayor yan ah. Kay Mayor. Hindi ko na makita yung kay ano. Kay Mamen. Sam. Ano yun eh. Oo, black. Baka ganito. Hindi naman. Parang ganito. Yan. Sinusuot ko sa wedding. Hindi ko na maalala kung naiwanan ko sa... Nice to meet you, sir. Nice to meet you, John Max. At kukwento-kwentuhan pa ng konti bago lumarga. Kinukulit mo na naman yan. Hindi ka pinapansin yan, no? Hindi ko mabait. Bait masumli, ano. Si Jarvis ang protector dyan, eh. Protector. Kahit nga nandun tayo sa baba, eh. Oo. Lagi siya nasa likod, tas pag may bata na tayo pinakahuli. Ganyan. Alas 8:15 ng umaga, siguro sasabay na rin sa amin si Brother Francis pababa. Si Terong, umuna na ata si General. At malayo-layo pa ang babiyahin nun hanggang mismong Bulacan. Kami naman, if ever man na hindi kayanin yung biyahe, edi stop over din muna kami or mag-camping pa ng isa bago dumaretso sa mismong bahay nila Ninya para ihatid natin. At nandito naman si Pobs, okay na rin. Maraming salamat muna syempre sa View Yun Mayon sa pag-accommodate sa amin dito. At dun sa nabanggit ko na presyo, alam ko medyo may kabigatan, pero i-suggest nyo, i-comment nyo dito sa video na to, i-suggest nyo yung sa palagay ninyo na mas abot kaya ninyo para makapag-camping din kayo dito at nang ma-experience nyo din para makarating mismo sa mismong owner ng View Yun Mayon, di ba? Siyempre papakinggan naman nila kung ano yung mismong suggestion natin pagdating dito sa campsite na to. Napaka-solid. Ayan, umano na naman yung yung ulap sa mismong Bulkan Mayon, humarang na naman. O, tingnan. Yan ang itsura ni Pobman. Parang mini tuk-tuk na dalawang gulong na sobrang dami rin dalang gamit. At mamaya sa intercom ay ang makakausap ko ay si Jello, kung sinong driver man sa kanila para meron kaming communication ba. Okay, guwapa, let's go. Ayun pala si General. Bro, salamat. Thank you. Ano nga lang kakausap kayo? Ayan, para maganda. Puro lang tayo katarantaduhang pinag-uusapan natin. Okay. Pababa na View Yun Mayon. Ito yung dinaanan nating mga kurbadahan kagabi. Kagabi nung isang madaling araw pala, nung papunta pa lang. Yun, sarap ng hangin, ang lamig. Natikman mo? Lasa? Lasang Bicol, maanghang. Oy, ayos na Jarvis ha. Isang gabi, stop over tayo kung saan makakapagpahinga pa pag di kinaya. Yung kalahati ng 12 hours. Ibig sabihin 12 hours hanggang ano yun? Hanggang sa amin? Oo. Oo. Hindi lang. Sobra pa, mga 14 ganyan. Sobra pa yun kasi kasabay nyo ako 60 lang takbuhan nito natin, biyakin natin. Para makapahinga. At si General naman
dadiretso na talaga at meron pang lakad, may mga asikasuhin pa. Oo. Yung dalawa ni Popman. Ay di tayo yung dalawa lang pala talaga ang magkakasama na hanggang dun sa inyo. Oo. Okay, sige. Kasi libre mo pa kami ng burger. Punta pa tayo dun sa ano, sa 1975. Oo. Okay, no problem. (11:30) ng tanghali at dire-diretso naman yung biyahe. Hindi naman kami gaanong na traffic, doon lang sa merong ginagawang kalsada. At ang aking mga alagay. Kakain na kami dito sa may parting Sipokot bago lumiko. Yung sa may Bigs at saka McDonald's yung katapat. O dito muna ha. Ayun na, nakamotor. Nandito na rin, kompleto na. Hindi na kayang dumaretso ng Tagkawayan, gutom na eh. Tanghali na eh. Kung dadiretso kasi doon, aba, lalo kaming gugutumin. Okay na yung busog muna bago sumabak ng Tagkawayan. Isakain na muna kami. Mag-aalauna ng tanghali at tapos na rin kami kumain. At pinakain ko na rin yung mga alaga ko kanina. At dito ay siguro pagdating ng Gumaka, kami na lang dalawa nila Lay, Ninya at saka ni Yomamen. 4 pala kami, hindi pala dalawa. At si Pobs, dadiretso na rin to ng uwi. Pati si... Asan na si General? Nawala na. Nauna na pala. Teka lang. 8 oras pa tayo. Halos 8 oras pa yung babiyahihin natin para makarating sa next campsite na aming pagpapahingahan ngayong araw. At hindi kakayanin ng diretso talaga hanggang San Mateo. Kaya ayoko papasok ng aircon pag gagantong biyahe kasi mas magiging mainit yung pakiramdam. Liko sa kaliwa, di dyan tayo dadaan. Pero kung naman dinaretso natin yan, marami pang magagandang makikita dyan. Dito sa yung diretso na yan, dyan yung may mga dagat. Pero, di ba ba't nang pala tayo namaan? Di ka nagsabi. Kaso malayo pa tayo pagka babiyahe ulit kinabukasan. At ang aking mga alaga ay sitting pretty na ulit. Busog eh. Mamaya tutulog na yan. Isa't biyahe muna kami at mainit at marami pang busog. Sand, footprints on the beach, so closely hand in hand till we're out of reach. Nandito sa may ano? Ayan. Ito itong nililikuan ng tricycle. Inaabot na ng gutom. Alas 5:20 ng hapon at dumaan ulit tayo dito sa kaibigan natin kay Mark para dito na kumain muna. Gutom na mga panek pepol. Ay, welcome back ulit. Maulan nga eh. Bukod sa kakain tayo dito, ang isa ko pa nalimutan nung daan natin dito ay bigyan ng sticker yung kaibigan natin. Bro. Thank you. Mamin, Mark, Lay, tsaka si Ninya. Mag-isa. Yan po yung mga sinundo ko ng Matnog. Yan. Yan, yung mga burger. Ang ngiti. Yan yung burger dito. Grabe yung laman. Yung patty, ano? Double patty. Oo. Kami kakain muna. Tapos ito, diretso tayo ng biyahe kung sa Isla Chica. Doon na kami, hihinto muna. Maraming salamat ulit ha. Thank you. Madam, thank you po ulit. Sige po. Hanggang sa susunod po ulit. Ay, may pabawon pa kayo Sport? Grabe Grabe Ay, ano yun po? Yomamen, tsaka Bonnie RV. Sila yung sa motor. Sila yung ano ng... Sa kanila galing yung motor. Oo. Paano bro? Sige, ingat. Boss, salamat. Sabi nga madam, thank you ulit. Sige.
Let's go. At anong oras na rin pala? Mag-alas 6. Maraming salamat ulit sa masarap na pagkain dito sa mismo kila Brother Mark. At sa susunod na pagdadaan lagi tayo dito, syempre dito lang tayo mag-i-stop over para kumain. Maraming salamat ulit bro. At diretso na kami ha. Pasensya na, hindi na gaano kami nagtagal at gawa ng talagang magdidilim na. Kailangan natin din syempre kahit paano na maabutan yung liwanag doon sa mismong paano ng Isla Chica. Pero hula ko, gabi na rin talaga kami makakarating doon. At talagang ngayon ko nararamdaman yung pagod ng ating biyahe. Simula nung tayo umalis ng bahay hanggang ngayon na pauwi na tayo ulit ng bahay. Okay yung dalawa, ayos lang yan. Jarvis, wag nang gaano sumilip. Kaya nababasa Diyan lang, ayan, ganyan lang. Tapos si Kopi, pag sinabing huwag sumilip, huwag sisilip. Tama naman. Asya. Siguro, tingnan natin kung anong oras tayo makakarating ng Isla Chica para makapagpahinga na kami. Always on my mind and way out of my league. You were born to be on display, and I'm hard to read. Thought of you, hoping that the ripples would make you notice me. Now you're here, some light on the ripples, somehow you notice me. I don't believe it's all about the things that we share. Good morning. Mag-aalas 7 ng umaga. At kahapon, sa sobrang kapaguran na nararamdaman ko, pagdating mismo dito sa Isla Chica, ay nag-ayos na agad ako ng aking matutulugan. At nagkwentuhan lang din ng konti kami nila Mamen, Lay at saka ni Ninya. Diretso na rin agad ng tulog para makabawi-bawi. At eto, tirik na yung araw. Tingnan yung setup ko. At kung kagabi ay nakita nyo, nakahamok ako. Yes, nakahamok ako kagabi. Kaso, pa gising-gising gawa ng anlamok dito sa pwesto kong to. At kahit naman dun kila Ninya, pinasok to yung kanilang ban ng lamok. Kaya ang ginawa ko, tinanggal ko yung hamok, piltan ko ng cot bed na dala-dala ko. Tapos umulan, kaya dinugtungan ko na ng extension yung ating awning. Kaya dito ko to nilagay para hindi umampyas ba yung tubig dun sa bubong ng tuktok. Si Mamen ay nakapesto rin din kagabi, nakahamok. Nung naramdaman ko din na mukhang uulan, sinetap ko na yung tent dun. Kaya dun natutulog si Mamen. Good morning! Morning every guys! Good morning every guys! Oh, ganda naman ang higa mo dyan ah! Nakaharap to. Oo. Ayos ah! Hindi, Bandcamp lang. Bandcamp? Oh, isang ano lang tayo dito eh. Isang gabi. Kasya ka din. Babayuktot din. Hindi ka babaluktot, mas matangkad ako sa'yo. Wow, yabang! At ang agahan lang naman muna namin ngayon ay noodles lang muna. At babiyahe pa. At ngayong araw din ay nakapag-desisyon na rin ako. Siguro hanggang dito lang kami sa may parting Lukban. Yung daan ng papunta ng Louisiana at yung isa ay papuntang Mahayhay. Ang asawa ko ay nag-chat na rin naman sa akin at may inuutos. So syempre kailangan ko muna sundin yun. Ngayon na nasundo ko na rin naman yung ating mga kaibigan. Kampante na ako na makakauwi sila ng safe sa kanilang bahay. Mag-ayos-ayos na rin muna ako ng gamit. At buti na rin pala, nadala ko yung yung opular pan. At yung mga nandito asan yung aking opular pan? Oh, di ba? Oh. Nakita nila yung Bandcamp ko dito. Ang kalat parang basura. Ito, nagana rin to. Kaso, kailangan buksan pa yung yung mismong makina. Yung magiging magastos nga naman. Buti dala ko pala. Thank you Napakinabangan pa rin pala yung dala-dala kong gamit.
Akala ko, hindi ko na magagamit yan eh. Hindi na babalik to kay Guwapa. Aba, yari ka kay Angel. Kay Angel yan. Ay, sige, babalik ko pala. Tapos ako kay Mami. Araw. Ano, Jarvis? Hindi, gumala-gala ka. Huwag ka mga hagad, ha? Tingnan nyo kung gaano kadumi si Guwapa, oh. Panay buhangin at i-missing ko na ulit yan. Okay na naman yung gamit natin. Sana wag na umulan at tinanggal ko na yung sira nating pantaklob dito sa top load carrier. At isa pang napansin ko, yung ating sa top load carrier ay naputol na yung mismong bakal. Oh. Dahil nga ng pagkakabaluktot nung nabangga natin to doon sa CST. At least okay naman. At least hindi naman siya basta-basta bumagsak at yung kabila naman ay okay pa. At saka, CarSmart na bahala dyan. Diba? Abangan ninyo ang magiging itsura ni Guwapa. At na-excite din ako. Pero sa ngayon ay biyahe din muna tayo syempre sa mga susunod na upload natin. At puntahan lang din natin yung mga dating napuntahan ko na hindi pa napupuntahan ni Guwapa. Gusto kong mapuntahan din ni Guwapa yun eh. Alas 10 ng umaga. At ang check-out time dito kasi ay hanggang alas 12 lang ng tanghali. Meron pa tayong 81 kilometers hanggang makarating ng bahay. Hindi ko na isinod yung mismong intercom at pagdating naman dun sa lugar kung saan kami magse-separate ways ay doon na lang kami magpapaalaman at dahan-dahan lang at baka kami sumabit. Uy, maraming salamat sa Isla Chica at kahit na gabi na kami nakarating ay tinanggap pa rin kami dito para mag-overnight stay. At nakapagpahinga naman ng maayos at alam ko naman na itong mga kasama ko ay okay na rin naman. Okay na umuwi at alam ko excited na rin yung mga yan magsiuwi sa kanilang bahay. Sa susunod na mga biyahe rin ng Bonnie RV, makikita nyo na mismo itong kanilang bagong minivan na si Light. Basta gawang dodong lagan maganda. Surplus TV, oh. Umayos na ha. Gusto nyo daan muna tayo sa Mami, sa school? Bago tayo umuwi, no? Sige, daan tayo doon. Tara! Salamat, sir! Handaan naman dito sa mismong Isla Chica is napaka-minimal lang na rough road. Hindi naman yung talagang putikan. Kayang-kaya naman ang kahit anong sasakyan. Nakita ko ulit ang napakagandang view nito. Ayun doon yung power plant eh. Woo! Let's go! Oh, saya na naman ni Kopi. May natanong na naman magandang tanawin. Nagsisitigil dito. Okay. Mataas yung tubig. Kapag mataas pala rito yung tubig or high tide is umaabot dun sa mismong kalsada yung tubig. Taas ba? Meron sila rito. Kung halimbawa tatawid kayo at ayun yung sasakyan nyo, pwede nyo ilagay dito. Okay. Kaya naman ito, mababaw pa lang. Yung nga lang, ito ay tubig alat. Kaya kailangan mabanlawan agad pag uwi ng bahay. Siguradong may kakalawangin dito. Mababaw pa lang naman, kayang-kaya naman. All goods. Alas 12 ng tanghali at binabaybay na natin tong kahabaan ng bypass road ng Lokban. At malapit na, dito na kami maghihiwalay ng ating mga kaibigan. Sila diretso dun eh. Kung saan dito rin naman kami nung magsama kami ni Direk Gino, dito na rin kami nag-separate ways. At sila ay pa-Manila. Ako dito na sa mismong aking lugar. Paano? Ingat. Tulog pa si Ninya. Nagising bigla. Ingat ha. Mukhang pagod na pagod. Pahinga maigi. Next time ulit. Ingat. Oo naman. 1975. Hindi pa tayo ulit kakain. Napurnada ngayon eh. Dapat doon tayo ngayon eh. Inuutosan ako ni Angel eh. Sige. Sige, ingat din kayo. At mas mahaba pa ang biyahe nyo kaysa sa akin. Ay, huwag kayo mag-alala. Magkikita-kita pa naman tayo. Isa't ako idadiretso muna ng Liliw para alamin ko na malinaw yung inuutos at syempre
ay miss na miss ko na rin yun. At ilang araw akong nasa biyahe, Bicol hanggang Matnog, ginawa natin. At sa susunod na mapunta ulit tayo ng Matnog, ay siguradong tatawid na talaga tayo ng dagat. Wala nang atrasan yun. At masaya ako na sinundo natin yung mga kaibigan natin na nanggaling pa ng Davao. At syempre, ang isa pa doon masaya, kumpleto ang Panic People na nag-camping mismo sa view yun. At masayang usapan, masayang banding. At yun naman yung talagang hinahanap natin pagka kami ay magkakasama. Kamusta naman kayong dalawa dyan? Uuwi na tayo ha? Ang layo ng ginala nyo. Sa wakas. Nandito na rin sa Diliw, 1:00 ng tanghali. Dito ko natagpuin si Angel. Kaya pumunta pa ako sa mismong likod ng school. Uy, kamusta? Parang madumi. Saan ba? Ay! Di mo ako nakita doon? Hindi, parang init. Ang init nga eh. Ay! Ano? Ikaw lang bagang umuwi o ba't nagtutuluto? Ayun pa sa yan eh. Mga layas kayo. Ano? Namiss ka niya mga yan. Ang bilit, tayo uwi na. Isusundin pa natin yung utos ng nanay nyo. Nandun na, nakahanda na yun, nakaready na. Oh yes, pati yung electric fan. Yung pinicturean ko. Tapos nandun na si Blue Witty. Ewan ko kung ano yung isang package na black. Wala man lang kiss. Hindi mo ako na-miss. Kaya nga ako dumaretso muna dito tapos... Napakumbog mo. Di, nasa ano tayo ng simbahan. bakit? Di ba tayo kasal? Kasal naman tayo Kiss. Miss mo ako? Oo naman. Galing ni Guwapa, no? Umabot ng Matnog. Nakapunta na ng Apari. Dulong taas. Ngayon, dulong baba, Matnog. Diba? Galing. Sa susunod na balik ko doon, tatawid na talaga ako doon. Pwede ba ka? Pagka-ayos na. Gagawin na ni Carson Martat, naputol na yung mismong ano. Ay, oo nga no. Ano daw, pagpahingahin mo muna daw siya, biro mo Sambales, Bicolandia, tapos... Ganun talaga. Ay, talaga namang subok na ano, Kopi. Subok na subok. Ito rin, ang nakarating ng dulot-dulo. Yung isang yan. Susunod, Mindanao na, ano? Kopi. Napakalayas mo. Layas ka. Ano? Nandun yung mga kapatid mo. Mission success na nga pala tayo. Nasundo na natin ang mga kaibigan natin. At sila ipadiretso na talaga ng uwi ngayon. Ay siya, paano? Hanggang dito na lang muna. Itong ating napakahaba siguro nitong upload natin na to. At yung mga dinanas natin, mga biyahe. At syempre, yung mga experience ng camping natin doon sa mismong paanan ng Bulkang Mayon. Sabi ko sa'yo, ang ganda ron eh. Yuyun Mayon. Kasi paano? Kita-kits ulit tayo sa susunod nating Tuk-Tuk Camping Adventures. Ride safe and stay safe sa inyong lahat. Alam nyo na. God will always provide. Aywa. Aywa. Ako si Dijan Fox. Samahan nyo maglakbay. Bundok, Mano, Kapatagan. Ating pupuntahan. Saan man ang campsite ating hahanapin. Upang ang kalikasan ating makapiling. Ang Tuk-Tuk Venture ay sadyang masaya. Ang ating kalikasan ay nakakakamangha. Salamat sa Diyos, salamat sa